Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ang napili kong best game dito sa ongoing FIDE Grand Swiss ay sa bakbakan nila Super Grandmaster Fabiano Caruana ng USA at Super Grandmaster Etienne Bacrot ng France. Ang isa sa mga kilalang nakakuha din ng World's Youngest Grandmaster noong araw, yan si Bacrot, pero marami na pong nakabreak ng kaniyang record. Pero kahit pa paano, record pa rin. Sa end part ng video, a-update ko kayo sa standing after round number 8. Ang ginawa ni Caruana nag-E4, C5 naman si Bacrot. Aba, bakbakan ito. Pinasok ang Open Sicilian at Taimanov Bastrico variation naman ang pinasok ni Bacrot. A6, A3, B5 para i-develop ang bishop sa B7, kinapture kagad ang knight, queen takes, at nag-bishop E2, bishop B7, castle, knight E7, develop muna, interesting, dadalhin ba sa G6? Queen D2, at nag-knight F5. Teka muna. Para makuha ang bishop sa E3. Hindi pwedeng capturein, syempre may threatening matchas. Bishop F4, umiwas. Knight H4 at maagang pagka-novelty ito mga kamatyas. Bagong tira wala sa aklat. Dahil sa mga nagdaang laban, ang palagi ang ginagawa dito, simpleng develop Bishop C5 para makapag-castling na ang black. Pero dito, Knight H4 kay Bacrot. Nag-Rook FD1, Bishop E7, Bishop G5 palitan ng Bishop, tinanggap. At nag-Knight G6, Rook D4, papatong dito si Fabi. Ang lalakas ng mga bitaw ni Fabi, no? Talagang solid oh. Pagpatong niyan dito, yung backward pawn sa D7, under pressure talaga. Kinaslingan, Rook AD1, Rook AD8, at dito ang ganda ng ginawa. Tumbok sa computer engine. A4 mga kamatyas. Kung may pagkakataon tayong safe naman na mabasag ang queenside pawn structure, yan ang pinaka-the best dyan. Pwersado tapos nag-Queen A5. Para unti-unting pitasin yan tapos pahinugin ang weak pawn sa A6. Positional advantage kagad si Fabi. Nag-D5, kinapture, capture, Bishop F3. O diba? Daming target Queen F6, Queen takes A4. Ayan, one down. Next naman, yung D5 o kaya ang A6. Pero medyo nilalagnat ang pawn sa D5. Ika nga ng mga veteranong player. Knight E7, depensa, nag-H3, pasingaw muna sa back rank, hinay-hinay lang, H6, ganun din, Knight E4. Okay, di pwedeng capturein, matatagpas ang rook sa dulo. Iwas lang, Queen B6. At nag-Rook B4, sinalubong kasi may threat ang black, nakakapturein yung pawn. So, pangharang lang, at the same time, may threat pa. Bishop C6, counter threat. Aba, kargahan to Queen A3, para manatiling depensado Tore, Queen C7. Knight G3, iwas na. Bishop B5, depensa sa A6. Rook BD4, pababagsakin ng pawn sa D5. Hindi pa pwedeng kumapture dyan. Nakahang pa ang knight. Rook FE8, dinipensahan at nag-C3. Bishop C4. Ayun, extra support sa D5. Yun nga lang, minarkahan ng bad move ng computer engine. Dapat daw ang tira ay A5 lang para mag-A4 mamaya. Okay, yun nga lang, nakakailang, no? Kasi parang mabibiti na yung pawn sa D5. Kaya ginawa ni Bacrot, dinipensahan Sa iba pong katawagan ng apelido ni Bacrot, Bacro yan Walang T. Okay, pero sa atin, ang basa natin dyan, Bacrot. Kaya yan ang ano natin B3, Bishop B5, Queen B2, dinipensahan ang pawn sa C3 pero bad move. Mas matinding tira daw ang Queen A1. Ay, oo nga, no? Nakadepensa na pero nakatingin pa rin sa weak pawn A6. Iyon. Pero balik tayo sa B2. Rook C8 pinatungan ang pawn sa C3. Rook C1. Knight C6. Inatake ang Tore. Baba. Knight E5. Inatake ang Bishop. Takes. At nag-Queen C6. Malakas po ang loob dito ni Fabi na ipangtapat yung Queen niya. Samantalang ang Tore ni Bacrot nasa E8. Kasi wala namang sapat na pupuntahan ang knight na discovered attack sa queen na may tatamaan na. So may mga ganong technique Kaya hindi sa lahat ng pagkakataon katatakutan nating tumapat ang queen natin kahit nandiyan ang Tore, di ba? Wala namang lulundagan ang knight na mayroong kagad direct impact balik tayo. Kaya nag-Queen C6 muna si Bacrot. Knight to F5. Ayun. May Knight D4.
At nag-Queen F6, threat sa knight, pang neutralize, bad move na naman. Dapat daw knight G6. Atake na sa reyna. Okay, pero nag-Queen F6, knight E3, ayun, naikutan ni Fabi yung weak pawn. Dalawa kasi yan eh. Knight G6, para nakapin ang knight. Queen G4, iwas ang queen. Ready to capture na ang pawn sa D5. Knight E7, nag-rook D4 muna. Naku, tingnan yung mga discarding pagpapahinog, no? Kasi kung sasabay dito ng capture, takes, wala rin eh. May capture sa C3 eh. Wala rin. Okay din sa black yan. Timplado ng black. Pero pagka ganyan, pahinog muna. Pahinog technique muna. A5, Queen D1. O gusto talaga makuha ni Fabi ng buong-buo ang D5 eh. Rook C5, dinipensahan. Queen D2, islog-islog lang. Rook EC8, pinatungan din ang pawn sa C3. Rook D3, depensa muna. H5, ayan, para wala ding knight G4 mamaya. Nag-rook C2, G6, Rook C1, abang-abang, King H7, abang lang din si Bakrot, prophylactic, Rook D4, Queen G5, G3, King G8, Rook E1. Yan ang mga binibili ditong mga waiting moves, mga kamatsas. Kasi yung iba bumibigay sa mga inipan eh, yung mga abang-abangan eh. Dapat yung mga abang natin, talagang safety yan. Talagang kailangan i-analyze. May energy and effort po ang kunat. Dapat nakadesign yan sa paatake later on. Queen F6, B4, ayan na. Kaya pala umiwas. Kasi pag nag-B4, pag kinapture ang tore, hagip pa sa C1. Takes, Rook B5, talagang ayaw bitawan ni Bakrot ang D5 niya. Rook F4, inatake muna ang Queen. Pero teka muna mga kamatsas. Maaring mapatanong tayo, bakit hindi naman tinagpas ang pawn na yan? Takes, magro-Rook C2. Yan ang natanaw ni Fabi. Nakita ni Fabian na magkakaroon ng play ang black dyan na malakas kahit na may extra pawn pa ang puti. Okay? Kaya nag-rook F4, Queen C3, takes, Knight G4. Okay. Meron kasing discovered attack sa Knight at nag-King F8 dinipensahan, Knight to E5. May Knight D7 check. Ito pala. Mas mabilis yung Rook takes. F5. Okay, para may depensa. Rook A1. Sumilip sa pintuan. Ayan, para makasundot-sundot dyan. Nag-G5. Rook D4. Knight to C6. Okay, bad move na naman. Dapat daw ang tira Rook B3. Ayun, para maka-pressure dyan. Counter pressure. Pero, balik tayo sa Knight C6. Takes, Rook A5, good move. Rook and pawn ending na ito mga kamatsas. Palit-palitan na. Takes, nag-Rook C5, dinipensahan, bad move pero dahil sa taas ng evaluation bar na ibinigay pabor kay Fabi, yan po ay blunderacious na. Dapat daw tira ay King F7. Yan ang mga teknikan sa King and Pawn, Rook and Pawn ending. Yan ang mga teknikan. Malalim to. Mamaya balikan natin mga kamatsas yung kaunting study ng Rook and Pawn ending na yan. Ang ginawa kasi dito ni Bakrot, nag-Rook C5. Pero, sinimplihan lang. Rook A4 lang. Itutulak yung pawn na yan hanggang sa ma-promote syempre. Nag-King E7, A6. Dito po, nag-resign na si Bakrot. Bakit nag-resign? Kasi pag bumalik yan, obligado bumalik na yan. Kasi para may pang timing na harang, di ba? Ang gagawin dito, King F1. Iislog-islogan na pala. Pupunta yung King dyan, ano? Ang nasa isip ko lang dito, mag-A7. Yan ang nasa isip ko eh. Pag nag-Rook A8, saka palang magki-King F1. Na yung King, pumunta man yan dyan, pero gagapangin yan, makuha yan, tapos wawalisin naman next yung mga pawn sa King side. Pero dito, kay Stockfish, King F1 kagad. Para may King E2, King D3, ganun. Kumbaga dito, mahirap na talaga ito mga kamatsas. No? Talagang resignable na. Kasi nakaangat lahat ng pawns eh. Mapipitas yan. Kaya dito, nakita na unawaan na ni Bakrot yan as super grandmaster level, ni-resign na. Ayaw na magpagod pa. Okay, umabot ng 60 moves ang kanilang bakbakan. Silipin natin ang update sa kanilang standing after round number 8. Nangunguna
si Super Grandmaster Esipenko ng Russia dahil nag-deliver din siya ng importanteng panalo sa round number 8 kontra kay Keimer Vincent ng Germany at si Vidit na nanatiling matatag sa taas at Fabiano Caruana at Bogdan Daniel Deyak ng Romania with 6 points. Ayan, sino kaya ang napupusuan nyo mga kamatsas na pwedeng makapasok sa top 2 para makiroll sa darating na candidates for World Chess Championship? Ayan po ang si Hikaru Nakamura. Wala pa naman talo si Nakamura, no? Yun nga lang, 3 dikit na puro tabla. Kaya mahirap. Kailangan magpanalo siya para makabawi ng angat. Hans-Smoke Niemann, tabla, kontra kay Levon Aronian. Ayan, tinalo niya nitong nakaraan yan, si Aronian, di ba? Pero dito, tabla. So, malakas na rin talaga si Niemann. Okay, so yan po ang mga pagkakasunod-sunod. Pwede nyo pong silipin sa chess.com, sa watch button, tapos para makita nyo po yung events, punta kayo sa FIDE Grand Swiss Men's Division. Kung gusto nyo pang makita yung iba pang mga resulta or mga players na gusto nyong makita yung score, ha? Maraming salamat po mga kamatsas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.